Pinabulaanan ni House Prosecutor at Representative Joel Chua ang umano'y pag-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, wala silang napag-uusapan hinggil dito. Alamin natin ang mga detalye kay Julian Bunag, live mula sa Batasang Pambansa. Julian. Sa ginanap na media press con, isa rin sa mga tinalakay ni House Prosecutor Representative Joel Chua ay ang usapin hinggil sa mga aligasyon na paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Bilang isa sa mga House Prosecutor, muling nilinaw ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang umano'y pag-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Kasunod ito ng naging pahayag ni Senator-elect Erwin Tulfo kung ito ay tatawid ng Kamara sa 20th Congress. Wala pong ganon. Wala po kami na pag-uusapang ganon because kung ganon po ang mangyayari, magkakaroon po ng bar. Meron po tayong tinatawag na one-year bar. Batay sa 1987 Constitution, hindi maaring magsampa ng higit sa isang impeachment complaint laban sa opisyal ng pamahalaan sa loob ng isang taon. Samantala, naniniwala si Chua na hindi kinakailangan ng physical filing kaugnay ng hinihinging resolusyon kung tatawid ba ang impeachment case ng bise sa 20th Congress. Naipasa na po yung resolution, bagamat hindi pa po ito naitatransmit sa Senado, pero meron na pong judicial notice. So, kumbaga, ano na po to? FYI na sa Senado. Kaugnay niyan, tiwala rin ang mambabatas na gagawin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang tungkulin bilang punong ehekutibo. Mas maganda na hayaan na lamang po natin yung palasyo na gampanan nila ang kanilang tungkulin bilang punong ehekutibo dahil marami rin pong dapat natutukan ang ating Pangulo. Princess, ayon pa kay Representative Chua, ang impeachment trial ay isang constitutional duty ng Kamara at ng Senado. Kaya naman tama lang daw ang ginagawa ng Pangulo na hindi ito nangingialam sa impeachment trial ng bise. At yan lamang muna ang pinakahuling update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.